Hapon ng Mayo 15, 2018. Ang bayan ng San Pablo, Laguna ay nilalamon ng nakapapasong init ng huling bahagi ng tag-araw. Ang mainit na hangin ay tila bumibigat na nagpapahina sa lahat ng bagay. Sa isang sementadong daan patungo sa Barangay San Roque, si Mang Jose Peping Alcantara, 32 taong gulang, ay nagmamaneho ng kanyang motorsiklo, puno ng pagkasabik. Katatapos lang niya ng matagumpay na 3 araw na business trip sa Boracay. Maikli man ang biyahe, ngunit nakakapagod, gayunpaman masaya ang kalooban ni Mang Peping. Siya ay isang agronomist, kahit na kailangan niyang bumiyahe ng madalas, matatag ang kanyang kita. Ang pinakamalaking kagalakan niya ay hindi ang mga kontratang nilagdaan niya, kundi ang pag-uwi sa bahay. Sa bahay, mayroon siyang isang bagay na itinuturing niyang walang katumbas na kayamanan, ang kanyang mabait na asawa, si Aling Maria Maris Reyes, 28 taong gulang, at ang kanilang gwapong anak na lalaki, si Boy Bongbong, na 9 taong gulang pa lang. Ngumiti si Mang Peping nang isipin ang masayang mukha ng kanyang asawa at ang hiyaw ng kanyang anak nang makita siyang umuwi. Sa backpack niya, bukod sa ilang damit, maingat din niyang dinala ang isang kahon ng ensaymada na paborito ng kanyang asawa at isang set ng robot model kit na matagal na niyang ipinangako kay Boy Bongbong. Ang kanilang maliit na pamilya ay ang ipinagmamalaki at ang kinainggitan ng marami sa tahimik na barangay na ito. Sina Mang Peping at Aling Maris ay kilala bilang isang mag-asawa na may pagkakasundo, nagmamahalan, at hindi kailanman nag-away. Ang motorsiklo ay lumiko sa pamilyar na sementadong eskinita. Ang kanilang maluwag na bahay, na pininturahan ng mapusyaw na dilaw, ay tahimik na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Huminto si Mang Peping, pinatay ang makina, at bumalot ang katahimikan. Isang kakaibang katahimikan. Kadalasan, pagkarinig pa lang ng tunog ng kanyang motorsiklo mula sa dulo ng eskinita, si Boy Bongbong ay parang maliit na squirrel na tatakbo palabas ng gate, sisigaw, "Papa, Papa, umuwi ka na." Ngunit ngayon, bahagyang nakabukas lamang ang bakod. Walang tunog. Kinunot ni Mang Peping ang kanyang kilay, isang malabong pagkabahala ang lumukob sa kanyang isip. Siguro natutulog ang kanyang asawa at anak. Itinulak niya ang gate, pumasok, at ipinasok ang motorsiklo sa bakuran. Malakas siyang tumawag, "Maris? Bongbong? Umuwi na si Papa." Walang sumagot, tanging ang kaluskos ng hangin sa mga dahon ng mangga. Ang pangunahing pinto ng bahay ay hindi rin nakakandado, bahagyang nakasara lang. Itinulak ni Mang Peping ang pinto at pumasok. Ang hangin sa loob ng bahay ay medyo mabigat at tila may mahinang amoy ng nasunog, parang nasusunog na plastik. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pumasok siya sa sala, at pagkatapos, sa isang iglap, tila huminto ang oras, ang buong mundo niya ay gumuho. Sa sahig na may tile, sa gitna ng silid, ang kanyang asawa, si Aling Maris, at ang kanyang anak, si Boy Bongbong, ay nakahiga, walang buhay. Ang mag-ina ay nakahiga ng magkatabi sa isang kakaibang posisyon na nakasiksik. Sa tabi nila, ang lumang electric fan, isang lumang modelo, ay nakataob sa sahig. Ang grill nito ay nakadagan sa isang bahagi ng braso ni Aling Maris. Napatayo si Mang Peping, ang kanyang buong katawan ay tila nilagpasan ng isang hindi nakikitang kuryente, naging parang yelo. Ang robot model kit sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig, nagkabasag-basag. Ang kanyang utak ay hindi kayang iproseso ang nakakagimbal na tanawin sa kanyang harapan, ngunit pagkatapos, sa gitna ng matinding takot, isang detalye ang pumigil sa kanya. Ang bentilador, ang nakataob na bentilador, at ang amoy ng nasunog na kuryente. Isang reaksyon na halos instingtibo ng isang tao, ng isang engineer, ang sumiklab. Hindi tumakbo si Mang Peping sa kanyang asawa at anak. Sumigaw siya ng walang boses, bumalik at tumakbo na parang sugat ang hayop patungo sa sulok ng bahay kung saan nakalagay ang pangunahing switch ng kuryente. Hindi na niya kailangan pang tumingin, sa isang baliw na suntok, malakas niyang hinila pababa ang switch. Isang tuyong tak ang umalingaw-ngaw at ang buong bahay ay bumalot sa ganap na katahimikan. Doon lamang, nang makatiyak na naputol ang kuryente, nagpumigla si Mang Peping. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang asawa at anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nanginginig ng hindi makontrol, itinapat niya ang mga ito sa pisngi ni Aling Maris. Malamig, napakalamig at matigas. Mabilis siyang bumaling sa kanyang anak, si Boy Bongbong, ang kanyang minamahal na 9 taong gulang na anak, ang mga mata ay nakapikit, ang balat ay namumutla. Inilapat niya ang kanyang tenga sa dibdib ng kanyang anak, walang tibok, walang hininga.
Hindi. Isang ligaw, hindi makataong sigaw ang sumabog mula sa dibdib ng lalaki. Ang sigaw ng pagkadismaya, ng matinding sakit, ang pumunit sa tahimik na hangin ng hapon ng tag-araw. Niyakap ni Mang Peping ang dalawang malamig na katawan, tinatawagan ang mga ito sa kawalang pag-asa, Maris. Bongbong. Gumising kayo. Huwag niyo nang biruin si Papa, gumising na kayo, umuwi na si Papa. Ang nakapanlulumong sigaw ni Mang Peping ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga kapitbahay. Ang hindi nakakandadong gate ay naging isang kalamangan. Ilang mausisa na kapitbahay ang tumakbo at nang makita nila ang tanawin sa loob ng sala, lahat sila ay natigilan. Isang matandang babae na mas matapang ay nanginginig na lumapit, tumingin sa nakataob na bentilador, tumingin sa posisyon ng mag-ina, at sumigaw, "Naku po! Na kuryente! Patay na ang mag-ina sa kuryente!" Ang buong barangay ay tila sumabog, kumalat ang balita sa napakabilis na bilis. Nagtipon ng mga tao, pinalibutan ang bakuran, walang sinuman ang makapaniwala sa kanilang nakita. Ang pinakamaligayang pamilya sa nayon na ito. 3 araw pa lang ang nakakaraan ay puno pa ng tawanan, ngayon ay wasak na sa loob ng isang hapon. Tinawagan ng pulisya ng barangay at pagkalipas ng 15 minuto, dumating ang mga lokal na otoridad. Mabilis nilang sinalyuhan ang crime scene, sinisikap na ilabas si Mang Jose, Peping Alcantara, na halos nawawala na sa sarili mula sa lugar. Ang paunang ulat ay naitala ng mabilis, ang crime scene ay tila masyadong malinaw. Isang lumang electric fan, isang pinagmumulan ng kuryente, 2 biktima na namatay. Ang teorya ay inilabas halos kaagad. Ang lumang bentilador ay nagkalit ng kuryente. Sa panahon ng paggamit, aksidenteng nahawakan ni Aling Maris na kuryente at nahulog. Nakita ni Boy Bongbong ang kanyang ina sa panganib at sa instinto ng isang bata, tumakbo upang iligtas ang kanyang ina. At pagkatapos, ang masamang kuryente ay hindi nagpatawad sa bata. Ang mag-ina ay namatay ng magkasama sa isang trahedyang aksidente sa kuryente. Ang malungkot na kwentong ito ay tila walang butas. Ipinaliwanag nito ang lahat. Ang pagkamatay ng 2 tao, ang posisyon ng bentilador, at kahit ang mahinang amoy ng nasunog sa hangin. Ang insidente, bagaman masakit, ay tila na itatag na bilang isang trahedyang aksidente dahil sa kapabayaan sa loob ng pamilya. Ang mga bangkay ng 2 biktima ay dinala. Ang bahay na may mapusyaw na dilaw na pintura ngayon ay bumalot sa kapaligiran ng pagluluksa. Nakaupo si Mang Jose, Peping Alcantara sa bakuran, walang buhay, ang kanyang mga mata ay blanko na nakatingin sa kawalan. Ang trahedya ay dumating ng napakabilis, napakalupit, na ginawang anino ang haligi ng pamilya sa loob lamang ng isang hapon. Ang pagdating ng pulisya ng barangay at pagkatapos ay ang forensic investigation unit ng pulisya ng San Pablo ay mabilis na nagpabago sa magulong kapaligiran ng barangay tungo sa isang nakakatakot na kaayusan at katahimikan. Dahil sa seryosong kalikasan ng insidente na may 2 biktima na namatay ng sabay, agad na inilipat ang kaso sa mas mataas na antas. Pagkalipas lamang ng 1 oras, si Major Gabriel Gabi Santos, pinuno ng Homicide Investigation Unit ng Pulisya ng San Pablo, ay dumating. Si Major Gabi, 40 taong gulang, ay isang investigador na kilala sa kanyang pagiging tahimik, ngunit hindi niya kailanman pinalalampas ang anumang detalye. Nakasaksi na siya ng napakaraming aksidente na sa likod nito ay ang pinakamalulupit na sabuatan. Pagpasok sa bahay, hindi siya nagmadali na makinig sa ulat ng pulisya ng barangay, sa halip, tahimik niyang sinenyasan ang mga ito na manahimik. Ang hangin ay amoy na sunog na plastik at isang kakaibang amoy ng pagkabulok. Si Mang Peping, ang asawa at ama na may masamang kapalaran, ay dinala sa katabing silid. Nakaupo siya sa sahig, nakasandalang ulo sa dingding, nanginginig ang buong katawan. Ubos na ang kanyang luha, tanging ang tuyong hikbi ang natitira. Inilagay ni Major Gabi ang kanyang guwantes at umupo sa mismong lugar kung saan kinuha ang 2 bangkay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon ng husto sa sandata ng kaso. Ang lumang electric fan na may kulay mint green ay nakahiga. Nagsimula ang kanyang mga kasamahan sa kanilang trabaho, pagkuha ng mga litrato ng crime scene, pagkuha ng mga fingerprint, at pagsuri sa mga pinto. Isang pulis ng barangay ang lumapit at mahinang nag-ulat, "Ulat po, Major, ayon sa aming paunang pagtatasa, ito ay isang aksidente. Masyado nang luma ang bentilador na ito, maaaring nagkalit ng kuryente." Nahawakan ng asawa at tumakbo ang anak para iligtas ang ina, napakalungkot. Hindi sumagot si Major Gabi.
Maingat niyang binuhat ang bentilador. Ito ay napakabigat na tipikal sa mga lumang gamit. Sinuri niya ang nababalatan na pintura, ang kinakalawang na grill ng bentilador, lahat ay nagpapahiwatig na ito ay napakaluma na. Ang teorya ng pagkalik ng kuryente dahil sa pagkasira ay ganap na makatwiran, ngunit hindi huminto doon si Major Gabby. Sinundan niya ang wire ng kuryente, isang lumang itim na wire, ngunit ang panlabas na balat ay medyo buo pa rin. Sinundan niya ang bawat sentimetro ng wire mula sa plug hanggang sa katawan ng bentilador. At doon siya huminto. Sa isang punto, mga 30 sentimetro mula sa katawan ng bentilador, mayroong isang anomalya. Hindi ito gasgas dahil sa matagal na pagkiskis. Hindi rin ito bitak o basag dahil sa pagtanda ng plastik. Lalo nang hindi ito mga marka ng ngipin ng daga. Ito ay isang hiwa. Isang malinis at matalim na hiwa na sapat ang lalim upang ilantad ang 2 tansong wire sa loob. Ang hiwa ay napakalinis, tila nilikha ng isang utility knife o isang labaha. Sinadya ng isang tao na balatan ang isang bahagi ng plastik, gumawa ng isang nakamamatay na bitag, at pagkatapos ay maingat na ilagay ito sa isang posisyon na madaling matakpan. Itinaas ni Major Gabby ang kanyang ulo. Ang hangin sa silid ay tila bumibigat. Tiningnan niya ang pulis ng barangay, ito ay hindi aksidente, sabi niya, ang boses ay mababa at matigas. Ito ay pagpatay. Natigilan ang pulis ng barangay. Pero Major, tumawag kayo sa Regional Forensic Unit ng ENI sa Calabarzon para sa tulong, utos ni Major Gabby, walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Sinadya ng salarin na gumawa ng isang napakahusay na peking crime scene. Hindi 2 ang biktima, isa lang ang biktima. Ang isa pa ay sadyang malaslang. Maikli niyang ipinaliwanag, kung natural na pagkalik ng kuryente, kadalasan itong nangyayari sa mga koneksyon o sa mga bahagi na madalas nakabaluktot. Ngunit ito ay isang sadyang hiwa sa gitna ng wire. Gusto ng salarin na mahawakan ng asawa ang wire, at nagtagumpay siya, ngunit hindi niya inaasahan na tatakbo ang bata para iligtas ang ina. Agad na binago ng buong team ng investigasyon ang kanilang estado. Mula sa paghawak ng isang aksidente, lumipat sila sa pag-imbestiga ng isang seryosong kaso ng pagpatay. Agad na isinara ang bahay sa pinakamataas na antas. Ang bawat maliit na detalye ay kinuha, mula sa mga hibla ng buhok, mga fingerprints sa pinto, hanggang sa mga basura sa basurahan. Ang unang suspect, ayon sa pamamaraan, ay laging ang pinakamalapit na kamag-anak, ang asawa, si Mang Jose Peping Alcantara. Pumasok si Major Gabby sa silid, umupo sa harap ng lalaking nawawasak. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Mang Peping, ako si Major Gabriel Santos. Labis akong nalulungkot sa nangyari sa iyong pamilya, nagsimula siya, sinisikap panatilihin ang kanyang boses na mahinahon. Ngunit ito ay hindi aksidente. Ang iyong asawa at anak ay pinatay. Si Mang Peping, na noon ay blangko ang tingin, ay biglang tumingala, ang kanyang mga mata ay namumula, nakatitig, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pipinatay? Ano ang sinasabi niyo? Sino ang gagawa niyan? Yung bentilador. Nakita ko yung bentilador. Ang bentilador ay isang bitag, Mang Peping, sabi ni Major Gabby. Sinadya ng isang tao na putulin ang wire ng kuryente. Ngayon, kailangan kong manatili kang kalmado at makipagtulungan sa amin. Sa ganitong paraan lamang natin matutukoy kung sino ang gumawa nito sa iyong pamilya. Naiintindihan mo ba? Tumango si Mang Peping ng halos otomatiko. Ang sunod-sunod na pagkabigla ay halos nagpamanhid sa kanya. Nitong mga nakaraang araw, tanong ni Major Gabby, may nakasagutan ba kayong mag-asawa, may utang, alitan sa lupa, sino man na maisip mo? Umiling si Mang Peping, wala po. Kami ng asawa ko ay nakatira dito, kilala kami ng lahat ng kapitbahay. Ang asawa ko ay napakabait, nanatili lang siya sa bahay, nag-aalaga ng anak namin. Wala kaming kaaway. Kumusta ang relasyon ninyong mag-asawa? Direktang tanong ni Major Gabby. Bagaman alam niyang malupit ito, mayroon bang alitan, third party? Halos sumigaw si Mang Peping, hindi, kailanman. Labis kaming nagmamahalan. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang buong barangay. Ipagdiriwang pa lang namin ang aming ika-negatibo 10 anibersaryo. Bumili pa ako ng regalo para sa kanya. Muli siyang humikbi. Pinapunta ni Major Gabby ang mga detective upang kumpirmahin.
At tulad ng sinabi ni Mang Peping, kinumpirma ng lahat ng kapitbahay na napakasaya ng kanilang pamilya at nagsisilbing halimbawa sa buong nayon. Hindi pa sila nakarinig ng pag-aaway. Si Aling Maris ay isang magandang babae, mahinhin at tanyag sa kanyang katapatan. Si Mang Peping ay isang masipag na tao, mahal ang kanyang asawa at anak. Halos hindi kasama ang motibo ng alitan sa pamilya. Sinabi mo na nag-business trip ka sa Boracay ng 3 araw, pagbaling ni Major Gabby. Opo, agronomist po ako. Nakipagkita ako sa mga kliyente sa Boracay. Umalis ako ng maaga noong Mayo 13 at kakauwi ko lang nang makita ko ang nangyari. Saan ka sa Boracay at sino ang nakita mo? Nagbigay si Mang Peping ng detalyadong pangalan ng hotel, address, pangalan ng kumpanya ng kliyente, at numero ng telepono ng direktor na kanyang kinatrabaho. Agad na ipinadala ang isang detective team upang i-verify. Hindi na nila kailangang pumunta sa Boracay sa pamamagitan lamang ng mga pamamaraan ng investigasyon na isagawa ang mga tawag sa pag-verify. Pagkalipas ng wala pang 30 minuto, bumalik ang impormasyon. Kinumpirma ng Hotel La Fiesta sa Station 1, Boracay, na si Mang Jose Peping Alcantara, na ang ay tugma, ay nag-check-in ng tanghali ng Mayo 13 at nag-check-out ng 11:30 ng umaga ng Mayo 15. Lahat ng resibo at lagda ay tugma. Ang pangalawang tawag sa kumpanya ng kliyente, kinumpirma ng direktor sa Boracay, tama, nandito si Enger. Peping. Kahapon ng umaga, Mayo 14 na, nagbisita pa kami sa farm buong araw. Ngayong umaga, nag-almusal at nagkape pa kami bago siya bumalik sa Laguna. May problema ba, mga Ginoo? Ang alibi ni Mang Jose Peping Alcantara ay matibay, hindi matatawaran. Napabuntong hininga si Major Gabby, ngunit pagkatapos ay mas lalong kumunot ang kanyang noo. Si Mang Peping ay inosente. Nangangahulugan ito na ang salarin ay ibang tao. Isang taong sapat ang kalupitan upang pumatay ng isang babae at isang bata. Isang taong sapat ang kapilyuhan upang magplano ng isang perpektong Peking crime scene, at pinakamahalaga, isang taong alam na alam ang iskediul ng pamilyang ito. Isang taong alam na sa Mayo 13, 14 na, 15, wala si Mang Jose Peping Alcantara sa bahay. Alam niya na sa bahay na yon, sa loob ng 3 araw, si Aling Maris at ang 9 na taong gulang na anak lamang ang naroon. Ang suspect mula sa pamilya ay napagkitid sa isang kakilala. Habang sinisikap ni Major Gabby na pagdugtungin ang mga relasyon ng pamilya, nagring ang kanyang telepono. Ang tawag na pinakainaasahan niya. Ang tawag mula sa National Bureau of Investigation, hindi, Forensic Center sa Laguna, kung saan dinala ang mga bangkay ng mag-ina para sa otopsya. Hello, I'm listening, sabi niya, tensyonado ang boses. Sa kabilang linya, nagsalita ang punong forensic pathologist, at ang sinabi niya ay mas nakakagulat pa kaysa sa hiwa sa wire ng kuryente. Nakatayo si Major Gabriel Santos ng tahimik sa pansamantalang opisina na itinatag sa punong tanggapan ng pulisya ng barangay, mahigpit ang hawak sa kanyang telepono. Katatapos lang ng tawag mula sa NG Forensic Center, ngunit ang mga salita ng punong pathologist ay umaalinggaw pa rin sa kanyang isip, malamig at matalim. Ganap nilang sinira ang paunang teorya at nagbukas ng isang mas nakakatakot na katotohanan. Huminga siya ng malalim, sinisikap na pigilan ang galit na bumubuo sa kanya, at bumaling upang tingnan ang investigation team. Tahimik ang silid. Mayroon na tayong resulta ng forensic, sabi ni Major Gabby, halos pabulong. Lahat, mula sa mga criminal investigator hanggang sa mga technician, ay tumingala, naghihintay. May 2 resulta, sabi niya, sinisikap panatilihin ang kanyang boses na kalmado. Isang maganda at isang napakasama. Ang maganda ay mayroon na tayong gintong ebidensya. Ang masama ay ang krimen na ito ay mas malupit kaysa sa inaakala natin. Tumingin siya sa kanyang notebook. Unang biktima, si Boy Bongbong, 9 na taong gulang. Ang sanhi ng kamatayan ay, gaya ng inaasahan natin, electrocution. Mataas na boltahe ng kuryente ang pumasok sa kanang kamay, dumaan sa dibdib, at lumabas sa kaliwang paa. Agad na tumigil ang puso. Sa kanang palad ng bata, may malinaw na paso dahil sa kuryente, na tumutugma sa paghawak sa grill ng bentilador o sa katawan ng kanyang ina na nakuryente. Natahimik ang silid. Ang pagkamatay ng isang bata ay laging ang pinakanakakakilabot. At ito ang mahalagang bahagi, nagpatuloy si Major Gabby, ang kanyang boses ay naging matigas. Pangalawang biktima, si Aling Maris, 28 taong gulang.
Hindi namatay si Aling Maris dahil sa kuryente. Isang mahinang ang lumabas mula sa isang batang detective. Tumango si Major Gabby bilang kumpirmasyon. Sa baga, puso, at iba pang organo ni Aling Maris, walang senyales ng pinsala dahil sa kuryente. Hindi dumaan ang kuryente sa kanya. Ang tunay na sanhi ng kamatayan ay mechanical asphyxiation dahil sa pagsakal. Natagpuan ng forensic team ang isang malabong marka sa paligid ng leeg na nakatago sa ilalim ng baba at sa mga kulubot ng balat. Ang markang ito ay ganap na tumutugma sa isang malambot na lubid o isang malakas na braso na sumakal sa biktima mula sa likod. Huminto siya ng isang segundo upang mabigyan ng oras ang lahat na matanggap ang nakakagulat na impormasyong iyon. At mayroon pa, nagpatuloy siya, bago siya mamatay, si Aling Maris ay ginahasa. Sinabi ng forensic team na ang oras ng pangyayari ay bago mamatay ang biktima. Ang buong silid ay tila sumabog sa katahimikan, ang galit ay malinaw na nakikita sa bawat mukha. Sa wakas, itinaas ni Major Gabby ang isang daliri, ang ating gintong ebidensya. Labis na lumaban ang biktima. Sa ilalim ng kuko ng 10 daliri ni Aling Maris, natagpuan namin ang balat ng salarin. Kinaskas niya at lumaban siya hanggang sa huling hininga. At ang pinakamahalaga, nakakuha ang forensic team ng sample ng semen ng salarin mula sa biktima. Mayroon na tayong uni niya, napakalinaw. Ang larawan ng krimen ngayon ay ganap na nagbago. Hindi na ito isang simpleng kaso ng pagpatay. Ito ay isang panggagahasa at pagpatay upang takpan ang krimen. Pagkatapos ay nagplano ng isang peking crime scene upang takpan ang dalawang krimen. Sinimulan ni Major Gabby na muling buuin ang trahedya batay sa malamig na siyentipikong ebidensya. Ang salarin, nagsimula siya, ay isang taong may sakit na pagnanasa. Matagal na niyang pinagnasaan si Aling Maris. Alam niya ang schedule ni Mang Peping. Alam niya na ang 3 araw mula Mayo 13 hanggang 15 ay ang gintong pagkakataon kapag babae at bata lamang ang nasa bahay. Pumasok siya sa bahay o pinapasok siya ni Aling Maris bilang isang kakilala. Ginipit niya si Aling Maris at sa kabila ng paglaban at pagkaskas ng biktima, galit niyang sinakal ang leeg nito hanggang mamatay. Pagkatapos, isinagawa niya ang kanyang hayop na gawain. Matapos gawin ang krimen, nagpatuloy si Major Gabby, kalmado pa rin siya upang magsimulang maglinis. Maglinis? Alam niya na kung iwan niya ang bangkay ng ganoon, agad na matutuklasan ng pulisya ang krimen ng panggagahasa. Kailangan niya ng isang bagay upang sirain ang ebidensya. At naisip niya ang bitag ng kuryente. Akala niya, ang malakas na kuryente ay hindi lamang lilikha ng isang aksidente, kundi susunugin din, sisirain ang mga bakas ng biological na iniwan niya. Kinuha niya ang kutsilyo at pinutol ang wire ng bentilador. Isinaksak niya ang plug. Inilagay niya ang nakataob na bentilador sa biktima na pinaniniwalaan niyang patay na. Isang detective ang nagtanong, "Major, bakit pinatay ng bitag na yon si Boy Bongbong? Hindi ba niya ito ginawa habang naroon ang bata sa bahay?" Umiling si Major Gabby, ang kanyang mukha ay nababalutan ng sakit. Hindi. Iyon ang pinakamalungkot na trahedya sa kasong ito. Hindi layunin ng salarin na patayin si Boy Bongbong, ngunit hindi rin niya inalala ang buhay ng bata, gusto lang niyang makatakas sa krimen. Huminto siya at inayos ang mga posibilidad. May 2 senaryo. Una, si Boy Bongbong ay natutulog sa silid. Ginawa niya ang krimen, nagplano at umalis. Nagising ang bata, nakita ang kanyang ina na nakahiga, tumakbo para yakapin at nakuryente. Ikalawa, binigyang diin niya, sinubukan ng salarin na ilabas ang bata sa bahay bago gawin ang krimen. Kinalkulan niya ang oras, ngunit hindi niya inaasahan na babalik ang bata sa bahay sa mismong sandali na nakahanda na ang nakamamatay na bitag. Nakita ng bata ang kanyang ina na nakahiga sa sahig, tumakbo siya sa yakap ng kanyang ina, isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Anuman ang senaryo, malinaw na ang kalupitan ng salarin at ang hindi makatarungang pagkamatay ng bata. Malinaw na ang motibo, idineklara ni Major Gabby, iyon ay pagnanasa. Ang target ay isang lalaki, kakilala ng pamilya, alam na wala si Mang Peping sa bahay. At pinakamahalaga, sa katawan niya ngayon, mayroon siyang mga gasgas na iniwan ni Aling Maris. Agad na ipinag-utos ang investigasyon. Agad na ipinatupad ang 2 pangunahing pag-atake. Ang unang grupo, na pinamunuan ng isang deputy team leader, ay nagsimulang suriin ang lahat ng security camera sa barangay.
Isang maliit na barangay, ngunit ang mga pangunahing kalsada at malalaking tindahan ay may mga kamera. Gusto kong malaman, utos ni Major Gabby, sa pagitan ng umaga ng Mayo 13 hanggang hapon ng Mayo 15, sinuman ang nagpalaboy-laboy at pumasok sa eskinita patungo sa bahay ng biktima. Ang pangalawang grupo, na pinamunuan mismo ni Major Gabby, ay nagsimulang suriin at gumawa ng listahan ng lahat ng kakilala ng pamilya na lalaki, mga kaibigan ni Mang Peping, mga kamag-anak, at maging ang mga tambay sa nayon. Ang paunang listahan ay umabot sa mahigit 30 katao, ngunit kailangan ng investigation team ng isang panimulang punto. Kailangan nila ng isang suspect na may pinakamataas na posibilidad. At dumating ang swerte. Isang grupo ng mga detektive ang muling nagtanong sa mga kalapit na kapitbahay. Sa pagkakataong ito, sa mas detalyadong mga tanong, nakakuha sila ng mahalagang impormasyon. Isang matandang babae na nagbebenta sa sari-sari store sa dulo ng eskinita, na may napakagandang memorya, ang nagbigay ng detalye. Noong araw na yon, noong nangyari ang insidente, sumimangot ang matanda, inaalala, bandang 3:00 o 3:30 ng hapon, nakita ko si Tisoy na nagpapalaboy-laboy sa dulo ng eskinita. Si Tisoy na adik sa droga na laging nakatitig sa mga babae sa barangay. Nagtatago siya roon, nakatingin sa eskinita patungo sa bahay ni Maris. Sinigawan ko pa siya at mumiti lang siya at umalis. Sakit ang lalaking iyon. Tisoy. Agad na inilagay ang pangalang ito sa itaas ng listahan. Agad na binuksan ang kanyang record. Tunay na pangalan, Danilo Tisoy Cruz, 45 taong gulang. Walang asawa, walang anak, walang trabaho, nagpapalaboy-laboy sa barangay, may kasaysayan ng paglabag sa public order, at 2 beses na dinala sa mandatory education para sa petty theft at drug addiction. Kapansin-pansing kilala sa barangay dahil sa kanyang kalokohan at sakit na ugali, madalas na may mga mapanuksong salita at pananamantala sa mga babae. Mayroon ba siyang motibo? Pagnanasa. Mayroon ba siyang pagkakataon? Nagpapalaboy-laboy siya, maaaring minamanmanan ang pamilya ng biktima, at alam niyang wala si Mang Peping sa bahay. Nasaan siya? Tanong ni Major Gabby. Ulat po, Major, walang permanenteng tirahan ang lalaking iyon. Kung saan man siya gabihin, doon siya matutulog. Kadalasan, natutulog siya sa mga inabandunang kubo o sa ilalim ng tulay. Order to search, sabi ni Major Gabby, walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Kailangan nating hanapin si Tisoy sa pinakamaikling posibleng panahon. Siya ang ating no isa suspect, baka siya ang salarin. Ang paghahanap sa isang adik sa droga na nagpapalaboy-laboy ay nagsimula. Ang mga detective ay naghati-hati, naghanap sa bawat beer house, bawat kubo, bawat pansamantalang palengke. Halos isang buong araw ang kanilang inabot upang matagpuan si Tisoy. Natutulog siya ng mahimbing sa isang inabandunang kubo na ginagamit upang mag-imbak ng pataba sa dulo ng isang rambutan orchard. Ang amoy ng alak at amoy ng katawan ay napakalakas. Walang sinabi ang mga detective, inakay nila ang malambot na lalaki at dinala ng direkta sa himpilan. Ang interogasyon kay Tisoy ay napakahirap. Lasing pa rin siya, minsan umiiyak, minsan nagmumura. Palayain niyo ako. Wala akong ginawa. Inosente ako. Mayo 15 hapon, ano ang ginagawa mo? Nasaan ka? Binagsak ng isang investigador ang mesa. Sinikap ni Tisoy na idilat ang kanyang malabo na mga mata. Ako. Hindi ko maalala. Uminom ako. Siguro uminom ako sa tindahan ni Aling Bebang o kung saan, hindi ko maalala. Pumunta ka ba sa eskinita patungo sa bahay ni Aling Maris? Nang marinig ang pangalan ni Aling Maris, tila nagising ng bahagya si Tisoy, natakot siya. Ako. Dumaan lang. Sumusumpa ako, dumaan lang ako. Nakita ko si Lola Berta sa sari-sari store, sinigawan pa niya ako. Ako. Sumusumpa ako, hindi ako pumasok doon. Natatakot ako. 2 buhay ang nawala. Naawa ako. Hubarin mo ang iyong damit, sabi ni Major Gabby, na kanina pa nakamasid sa salamin. Wala siyang oras para sa isang lasing. Nanginginig na hinubad ni Tisoy ang kanyang maruming shirt. Lumabas ang kanyang payat at maruming katawan. Binuksan ni Major Gabby ang flashlight at maingat na sinuri ang kanyang leg, dibdib, at 2 braso, walang gasgas. Isang pagkadismaya.
Ngunit, sabi ni Major Gabby, baka gumaling na ang mga gasgas o nakasuot siya ng jacket. Mayroon tayong uwene, iyan ang magdedesisyon. Kumuha ng sample, utos niya. Agad na kumuha ang forensic expert ng sample ng buccal swab kay Tisoy. Ang sample ay sinalyuhan, nilagyan ng code, at dinala agad sa ND Forensic Center upang ikumpara sa iyan sample ng salarin na nakuha mula sa biktima. Ang investigation team ay muling pumasok sa yugto ng paghihintay. 24 na oras, si Tisoy ay pinigil pa rin. Wala siyang alibi. Naroon siya malapit sa crime scene. Mayroon siyang motibo ng sakit na pagnanasa. Lahat ay tila tugma. Ngunit ang kawalan ng gasgas ay nagpapadama kay Major Gabby na may mali. Posible kayang ang tusong kriminal ay ang adik sa droga na ito. O ang salarin ay ibang tao, isang mastuso, isang taong nagtatago pa rin sa kung saan. 24 na oras ang lumipas sa matinding tensyon. Sa punong tanggapan ng pulisya ng San Pablo, nakaupo si Major Gabriel Santos nang hindi gumagalaw sa kanyang opisina, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa telepono. Si Tisoy ay pinakain na, naligo, at ganap ng gising. Ang 45 taong gulang na lalaki ngayon ay nakaupo nang nakakunot sa kanyang detention cell, nanginginig sa takot. Hindi na niya maalala ng malinaw kung ano ang ginawa niya, kung nasaan siya, ngunit alam niyang pinaghihinalaan siya sa isang napakasamang krimen. Mayroon siyang motibo ng pagnanasa, naroon siya malapit sa crime scene, ngunit may pakiramdam si Major Gabby na may hindi tugma ang mga gasgas. Isang malakas at malusog na babae ang inatake at sinakal, lumaban ng labis kaya iniwan ang balat sa ilalim ng kanyang mga kuko. Hindi posibleng ang isang mahina at adik sa droga na tulad ni Tisoy ay hindi magkakaroon ng kahit isang gasgas. Sa mismong sandaling iyon, nagring ang telepono sa mesa, ito ang numero ng NE Forensic Center. Agad na sinagot ni Major Gabby ang tawag. Santos po. Sa kabilang linya, malinaw at direkta ang boses ng forensic pathologist. Major, tapos na ang paghahambing namin. Ang resulta ng DNA sample na nakuha mula sa buccal swab ni Danilo Cruz ay ganap na hindi tumutugma sa DNA sample ng salarin na nakuha mula sa biktima, si Aling Maris. Ulitin ko, hindi tumutugma. Pinatay niya ang telepono. Napabuntong hininga si Major Gabby, lumukob ang pagkadismaya. Ngunit pagkatapos ay isang kakaibang ginhawa ang dumating. Hindi bababasa, hindi sila nagkamali ng huli. Ngunit nangangahulugan din ito na bumalik sila sa simula. Agad na pinalaya si Tisoy. Ang lalaki ay nagpumiglas na lumabas ng istasyon ng pulisya, masaya na parang nabuhay muli, tumakbo ng walang paglingon. Ang kaso ay humantong sa isang dead end. Ang no isa suspect, ang tanging may kasaysayan ng sakit na ugali, ay napatunayang inosente. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan iyon na ang salarin ay hindi isang palaboy, may sakit na alam ng lahat. Ang salarin ay ibang tao, isang taong nagtatago sa likod ng isang mas ligtas na maskara. Isang taong hindi inaasahan ni Numan. Kakilala siya, bulong ni Major Gabby. May nakaligtaan tayo. Pinatawag niya ang detective team, bumalik sa nayon, at muling nakipagkita sa lahat ng saksi, lalo na sa mga kapitbahay. Muling tinanong, hindi tungkol kay Tisoy, kundi tungkol sa sinuman. Ulitin ko, sinuman, miyembro man ng pamilya o estranghero, na dumating o nagpalaboy-laboy malapit sa bahay ni Aling Maris sa loob ng 3 araw na yon. Kahit isang bata na nagde-deliver, isang kamag-anak na dumalaw, o isang kaibigan. Gumawa ng listahan ng lahat. Muling nagsimulang magpakalat ang mga detektive, matyagang kumakatok sa bawat bahay. At sa pagkakataong ito, nang mabago ang tanong, lumabas ang isang mahalagang impormasyon. Si Lola Karing, isang matandang mahigit 70 taong gulang na nakatira sa tabi ng bahay ng biktima, na noong una ay umiiyak lamang at nagkukwento tungkol sa masayang pamilya ni Aling Maris, ay biglang naalala ang isang detalye. Naku po, kawawa naman ako, matanda na kaya makalimutin, sabi ni Lola Karing, sinuntok ang kanyang noo. Noong nagtanong kayo, tinanong niyo lang kung nakita ko si Tisoy o sinumang estranghero, kaya wala akong nakita. Pero miyembro ng pamilya, meron. Agad na nag-concentrate ang batang detective. Sino po ang miyembro ng pamilya, Lola? Si Carlo. Carlo Manalo, sabi ni Lola Caring. Pamangkin ni Maris. Kapatid ng nanay niya ang nanay ni Maris. Tawag niya kay Maris ay tita. 19 taong gulang na siya at nabigo sa entrance exam sa kolehiyo, tambay sa bahay. Kailan mo siya nakita, Lola?
Sa mismong hapong nangyari ang insidente, iginiit ni Lola Kering. Bandang 3:00 ng hapon, nakaupo ako sa beranda at naglilinis ng gulay, nakita ko siyang naglalakad. Hindi siya agad pumasok sa bahay. Tumayo siya sa labas ng gate, tinitingnan ang paligid. Ikinuwento ni Lola Kering at ang bawat salita niya ay nagpalamig sa balat ng detective. Noon, si Boy Bongbong, ang anak ni Maris, ay naglalaro sa bakuran. Nakita niya si Carlo at tumakbo sa gate. Ngumiti pa si Carlo at kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang papel na pera para kay Boy Bongbong. Narinig ko ng malabo na 100 ata. Hinimas niya ang ulo ni Bongbong at sinabing, "Bongbong, sige na, kumuha ka ng pera, pumunta ka sa dulo ng eskinita, bumili ka ng candy, kumain ka na, anak." Masayang-masaya si Boy Bongbong, sumagot siya ng opo, at tumakbo patungo sa dulo ng eskinita. Ang sari-sari store ni Aling Bebang sa dulo ng eskinita. Kailangan mo pang maglakad ng 1:15 minuto para marating iyon. Matapos tumakbo si Bongbong, bulong ni Lola Kering, lumapit, nakita kong muling tiningnan ni Carlo ang paligid at pagkatapos ay itinulak niya ang gate at diretsong pumasok sa bahay ni Maris. Kakaiba nga. Pumasok siya pero isinara niya ang pangunahing pinto. Kadalasan, kapag naglalaro ang mga bata, nakabukas lang ang pinto. Hindi ko naman inisip ang masama, magkamag-anak naman sila. Agad na naiulat ang impormasyong ito kay Major Gabby. Ito ay parang kuryente. Carlo Manalo, 19 taong gulang, pamangkin. Naroon siya sa oras ng krimen. At ang pinakamahalaga, sinadya niyang ilabas ang tanging bata, ang tanging tagapagtanggol ni Aling Maris, mula sa bahay. Ang kilos ng pagbibigay ng A100 para bumili ng candy ay hindi na isang mapagmahal na kilos ng isang pamangkin. Ito ay 1 kilos ng paglilinis ng crime scene, paglilinis ng isang buhay na saksi bago gawin ang krimen. Carlo Manalo. Binagsak ni Major Gabby ang mesa. Siya ang suspect. Lahat ay biglang naging malinaw. Bakit nalimutan siya ng investigation team? Dahil siya ay miyembro ng pamilya, dahil walang sinuman, kahit si Lola Kering, ang maghihinala sa isang pamangkin na dumadalaw sa kanyang tita. Ginagamit ng salarin ang pinakaligtas na maskara na yon. Agad na ipinag-utos ni Major Gabby. Ay verify ang kanyang pagkakakilanlan, background, at kasalukuyang sitwasyon ni Carlo Manalo. Agad na ipinasa ang record ni Carlo sa loob ng 15 minuto. Pangalan, Carlo Manalo, 19 taong gulang. Antas ng edukasyon, high school graduate. Katayuan, kakabagsak lang sa entrance exam sa kolehiyo ngayong taon, walang trabaho. Ang seksyon ng komento ng lokal na pulisya kung saan nakatira si Carlo, na nasa ibang barangay din sa San Pablo, ay may nakababahalang listahan, kilalang adik sa online gaming. Madalas na umaalis sa bahay upang maglaro ng game buong magdamag sa mga internet cafe o nakikipag-ugnayan sa mga tambay na kabataan. 2 beses nang iniulat ng pamilya na nawawala dahil sa paglalaro ng game, naubusan ng pera, at natatakot umuwi. Motibo ng pagnanasa. Narito. Tiyak si Major Gabby. Ang isang 19 taong gulang na walang trabaho, palaboy-laboy, lumubog sa virtual na mundo ng game, at posibleng sa malaswang materyal, ay madaling makabuo ng mga sakit na pag-isip. At si Aling Maris, ang kanyang tita, na 28 taong gulang pa lang, maganda, mahinhin, at mag-isa sa bahay, ay naging target niya. Nasaan siya? Sumigaw si Major Gabby. Dakpin siya agad. Sa pagkakataong ito, kailangan nating suriin ng mabuti, siguradong may gasgas siya sa katawan. Isang piling grupo ng mga detective, na pinamunuan ng isang deputy team leader, ang agad na sumakay sa sasakyan at nagtungo sa bahay ni Carlo Manalo. Ngunit huli na sila. Nang salakayin ng mga detective ang bahay, ang mga magulang lamang ni Carlo, 2 magsasaka na hirap sa buhay, ang naroon. Nang marinig ang pulisya na nagtatanong sa kanilang anak, umiyak ang ina ni Carlo, si Aling Lucy Manalo. Mga Ginoo, hinahanap ko rin siya. Hindi ko rin alam kung nasaan siya, humihikbi siya. Kailan siya umalis at paano? Mahigpit na tanong ng deputy team leader. Noong ika-15, sinikap ni Aling Lucy na maalala. Tama. Noong araw na nangyari ang insidente sa bahay ng pinsan ko, si Maris. Nang gabing iyon, umuwi siya, nakita kong putlang-putla ang mukha niya. Tinanong ko siya pero wala siyang sinabi. Nanginginig siya. Nang gabing iyon, nagmamadali siyang naglagay ng ilang damit sa backpack.
Sinabi niya sa akin na pupunta siya sa Maynila para maghanap ng part-time job sa isang game shop, sabay mag-aaral para sa entrance exam muli. Umalis siya ng anong oras at paano? Umalis siya ng gabing iyon, bandang -7. Sumakay siya ng tricycle papuntang highway para sumakay ng bus. Simula noon, 3 araw na. Hindi ko na siya matawagan. Patay ang telepono niya. Nag-aalala ako ng husto. Hindi alam ni Aling Lucy na ang kanyang anak ay hindi naghahanap ng trabaho, tumatakas siya. Tumakas siya ng gabing nangyari ang krimen. Agad na iniulat ng Deputy Team Leader kay Major Gabby. Lahat ng huling pagdududa ay nawala. Si Carlo Manalo ang salarin. Pumunta siya sa Maynila, sabi ni Major Gabby, malamig ang boses. Akala niya sa isang lungsod na may milyon-milyong tao, hindi natin siya mahahanap. Nagkakamali siya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang Electronic Warfare Unit. Kailangan ko ng huling lokasyon ng signal ng numero ng telepono 070 may-ari Carlo Manalo. Agad, pakisuyo. Agad. Pagkalipas ng 5 minuto, may tumawag. Ulat po, Major, ang huling signal ng numero ni Carlo Manalo ay naitala ng 7:15 noong Mayo 15. Lokasyon ng tower, North Luzon Expressway, malapit sa Balintawak, Quezon City. Pagkatapos ng oras na yon, hindi na muling nag-activate ang numero. Itinapon niya ang SIM card, binura niya ang huling bakas, ngunit ibinunyag niya ang kanyang patutunguhan. Isang espesyal na task force, utos ni Major Gabby, tumungo sa Metro Manila ngayon na. Agad. Urgent order of pursuit para kay Carlo Manalo. Suriin ang lahat ng bus terminal, boarding house, at lalo na, binigyang diin niya, lahat ng malalaking internet cave, ang mga paraiso ng game sa Quezon City at mga kalapit na lungsod. Adik siya sa game, hindi siya mabubuhay nang wala iyon. Hanapin siya. Ang pangangaso sa demonyo na nagkukubli bilang isang pamangkin ay nagsimula na talaga. Metro Manila, 8 oras yan. Ang 7-seater na police mobile ng Philippine National Police, INI, Region 4, ay dumaan sa makapal na trapiko at maingay na busina sa Commonwealth Avenue. 4 na pinakamahuhusay na detective, na pinamumunuan ni Captain Ryan Cruz, isang batikang deputy team leader, ay kakakarating lang sa Quezon City. Ang mainit at makapal na hangin ng malaking lungsod ay lubhang naiiba sa tahimik na San Pablo. Ang kanilang misyon, humanap ng karayom sa isang malaking dagat. Ang kanilang unang destinasyon ay ang punong tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Unit, CIDU, ng Quezon City Police District, ANIE. Kailangan nila ng tulong mula sa lokal na otoridad. Isang emergency briefing ang naganap ng 9 oras iya. Ipinakita ni Captain Cruz ang mapa at ang larawan ni Carlo Manalo sa mesa. Ulat, mga kasama, sabi niya nang nagmamadali. Ito ay isang lalong mapanganib na suspect sa kaso ng pagpatay sa 2 tao sa San Pablo. Siya ay 19 taong gulang, Carlo Manalo ang pangalan. Ang huling signal niya ay sa Balintawak Bus Terminal, 3 araw na ang nakakaraan. Ang pinakamahalagang pagkakakilanlan, siya ay isang matinding adik sa online gaming. Naniniwala kami na hindi siya lumayo, ngunit nagtatago sa mga game hub sa inyong lugar. Isang major, pinuno ng ECCDU, na sanay na sa ganitong uri ng suspect, ay kumunot ang noo. Ang Quezon City at mga kalapit na lugar tulad ng Caloocan at Valenzuela ay may daan-daang internet cave, mula sa maliliit hanggang sa malalaking cyber game na may libu-libong computer. Ang paghahanap sa isang game addict na sadyang nagtatago ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Maaari silang maglaro ng tuloy-tuloy ng 2 o 3 araw, hindi lalabas, kumakain at natutulog doon. Naiintindihan namin ang kahirapan, sagot ni Captain Cruz. Ngunit wala tayong pagpipilian. Wala siyang gaanong pera. Wala siyang gaanong relasyon. Ang game shop ang tanging lugar kung saan siya kabilang. Hinihiling namin sa inyo na tulungan kami sa isang pangkalahatang administratibong pagsusuri sa lahat ng malalaking internet business sa inyong lugar. Sa loob ng gabi, isang joint plan ang inilatad. Mahigit 30 opisyal, kabilang ang mga tauhan ng ENI Region 4A, CIDU, at mga pulis ng barangay mula sa Quezon City, ang hinati sa 6 na grupo. Sinimulan nila ang pinakamalaking sweep operation laban sa mga game online establishment. 3 oras sinalakay ng grupo ni Captain Cruz ang isang malaking game shop sa EDSA.
Ang amoy ng sigarilyo, pawis, at fast food ay naghalo-halo upang lumikha ng isang makapal na hangin. Daan-daang kabataan, nakatitig sa mga screen, nakasuot ng headset, ay hindi man lang napansin ang pagdating ng pulisya. Ang ingay ng pag-type, mga mura, at hiyawan sa game ay malakas. Lahat huminto. Ipatay ang ilaw, buksan ang ilaw, malakas na sigaw ni Captain Cruz. Napatay ang musika, bumukas ang fluorescent lights, daan-daang peres ng namumulang, pagod, at nagtatakang mata ang bumaling. Pulisya! Checking administrative. Lahat, tanggalin ang headset, umupo ng tahimik, ihanda ang inyong mga Nagsimulang dumaan ang mga opisyal sa bawat hilera, sinusuri ang bawat mukha. Ikinumpara nila sa larawan ni Carlo Manalo, pagod, dismaya. Dose-dose ng kabataan na walang ang dinala sa presinto, ngunit wala sa kanila si Carlo. Ang paghahanap ay nagpatuloy sa buong gabi, 6 na task force ang sumuri sa mahigit 40 malalaki at maliliit na game shop. Daan-daang tao ang nasuri, ngunit si Carlo Manalo ay tila naglaho sa lungsod. 6 oras kinabukasan, naupo si Captain Cruz sa bangketa, nagsindi ng sigarilyo. Ubos na ang lakas ng buong grupo. Nasaan kaya siya? Tanong ng isang batang detective na pagod. Hindi kaya alam niyang hinahanap natin siya, kaya umalis na siya ng Maynila. Huminga ng malalim si Captain Cruz. Hindi. Ang sinabi ni Major Gabby ay hindi kailanman mali. Siya ay isang adik, hindi niya kayang iwan ang game. Nagtatago lang siya ng mas maingat kaysa sa inaakala natin. Baka hindi siya gumagamit ng computer sa mga pampublikong lugar. Baka nagtatago siya sa isang pribadong game room, isang e-room na hindi pa natin nasusuri. O, ibinato niya ang sigarilyo, baka gumagamit siya ng ibang account, hindi niya ginagamit ang kanyang Pansamantalang huminto ang paghahanap ng ilang oras upang makatulog ang mga detective. Pagdating ng tanghali, muli silang nagsimula. Sa pagkakataong ito, binago nila ang taktika. Hindi sila sumalakay ng maingay. 2 detective na nakasuot ng sibilyan ang nagpanggap na mga manlalaro ng game at pumasok sa mga game hub. Umiikot sila, nagmamasid. Ngunit si Carlo ay nanatiling multo. Ang ikalawang araw ng paghahanap ay malapit nang matapos sa kawalang pag-asa. Halos 48 oras na simula nang magsimula sila. Ang pressure ay lalong bumibigat. 9 oras nagpasya ang grupo ni Captain Cruz na suriin ang huling lugar. Ito ay isang game complex, isang 5 palapag na gusali na nakatago sa loob ng isang eskinita sa kahabaan ng Quezon Avenue. Kilalang-kilala ang lugar na ito bilang isang boosting farm, kung saan maaaring tumira ang mga manlalaro ng game ng ilang buwan nang hindi lumalabas. Nagpasya ang task force na huwag magparamdam, tahimik na pumasok ang 4 na tao, naghati sa 2 direksyon, at umakyat sa mga palapag. Umakyat si Captain Cruz at isang batang detective na nagngangalang Dave sa ikatlong palapag, ang lugar para sa mga manlalaro ng game na naglalaro sa gabi. Ang hangin dito ay mas mabigat pa, daan-daang magkakalapit na computer. Ang tanging ilaw ay mula sa mga screen. Dahan-dahang dumaan sina Captain Cruz at Dave sa bawat hilera, nagpapanggap na naghahanap ng bakanteng computer. Tiningnan nila ng mabuti ang bawat mukha, at pagkatapos, sa isang pinakamadilim na sulok, nakatago sa likod ng isang malaking poste, huminto si Dave. Nakita niya ang isang kabataan na nakasuot ng itim na hoodie, na may nakatakip na hood na halos takpan ang kanyang mukha. Masigasig siyang naglalaro, bumubulong ng mura, at mabilis na nagtatype. Ang kapansin-pansin ay, nakaupo siya sa isang napakatagong posisyon at laging alerto, paminsan-minsan ay mabilis na sumusulyap sa likod. Mahina na siniko ni Dave si Captain Cruz, sinenyasan. Tumango si Captain Cruz, umikot siya sa likod ng kabataan, nagpanggap na pinapanood siyang maglaro, habang si Dave naman ay nakaharang sa dulo ng hilera. Lumapit si Captain Cruz, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang kabataan ay kaparehong-kapareho ang tangkad ng nasa larawan. Umubo siya ng bahagya. Nagulat ang kabataan, bahagyang umikot ang ulo, sumulyap sa kanya. Sa isang sandali na iyon, sa malabong liwanag ng screen, nakita ni Captain Cruz ang mukha, iyon ay si Carlo Manalo. At pinakamahalaga, mayroong 3 paralel na gasgas na dumadaloy mula sa ilalim ng kanyang tainga pababa sa kanyang leeg, namumula, namaga, at nagsisimulang magbalat. Ang mga gasgas ay ganap na tumutugma sa mga marka ng kamay ng isang babae na sinisikap tanggalin ang isang kamay na sumasakal sa kanyang leeg, buhay na ebidensya.
Hindi nag-atubili si Captain Cruz, lumapit siya at direktang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Carlo. Nagulat ang kabataan na parang nakuryente, nahulog ang kanyang headset. Mabilis siyang umikot, namutla ang kanyang mukha nang mapagtanto na ang nakatayo sa likod niya ay hindi isa pang manlalaro ng game. Sumiklab ang kanyang instinto na tumakas, sumigaw si Carlo, sinipa ang upuan, at sinubukan na tumakbo palabas ng hilera. Ngunit huli na ang lahat, tumakbo na si Detective Dave mula sa harap. Si Captain Cruz, mula sa likod, ay gumamit ng isang profesional na arm lock at ibinagsak siya sa sahig. "Pulisya! Huwag kumilos!" Malakas na umalingaw ang sigaw, namatay ang musika sa game shop. Sabay-sabay na umikot ang lahat ng manlalaro ng game, natigilan. Si Carlo Manalo, ang demonyo na sanhi ng trahedya, ay nakadapa sa sahig, ang mukha ay nakasayad sa malamig na tile. Hindi na siya lumaban. Alam niyang tapos na ang lahat. Sa screen ng computer, ang kanyang karakter sa game ay nakatayo pa rin nang hindi gumagalaw at pagkatapos ay pinatay ng kalaban. Tapos na ang laro. Ang malamig na posas ay humigpit sa kanyang pulso. Itinaas ni Captain Cruz ang 19 taong gulang na kabataan, ang mga gasgas sa kanyang leeg ngayon ay malinaw na nakikita sa ilalim ng puting ilaw. Walang sinabi, inakay ng task force si Carlo palabas ng game shop at dinala ng direkta sa sasakyan. Agad na umandar ang bus, umalis sa Magarbong, Maynila, inuwi ang salarin sa San Pablo, upang harapin ang nakakagimbal na krimen na kanyang ginawa. Ang espesyal na sasakyan ng ENI Region 4 ay bumilis sa gabi, inilalayo si Carlo Manalo mula sa Magarbong lungsod, kung saan naibli siyang naniwala na makakatago siya. Ang 19 taong gulang na kabataan ay nakaupo sa pagitan ng dalawang matipunong detective. Ang malamig na posas ay humigpit sa kanyang pulso, ang lamig ay tila lumalagos hanggang sa kanyang mga buto. Hindi na si Carlo ang henyong manlalaro ng game na mabilis mag-type, siya ay isang bata lamang na nanginginig sa takot. Sa buong halos 100 kilometrong biyahe pabalik sa San Pablo, walang sinuman ang nagsalita kay Carlo. Nakaupo si Captain Ryan Cruz sa passenger seat, paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya sa rearview mirror. Ang mga ilaw ng expressway ay kumikinang, paminsan-minsan ay nagpapaliwanag sa tatlong mahabang, namumulang gasgas sa leeg ni Carlo. Iyon ang marka ng krimen, ang pirma na iniwan ng biktima. Ang mga gasgas na iyon ay tila nasusunog, nagbubunyag ng kanyang demonyo na gawain. Nakayuko si Carlo, hindi siya naglakas loob na tumingin kahit kanino. Alam niyang tapos na ang kanyang laro, ngunit umaasa pa rin siya. Sinabi niya sa sarili na ang mga gasgas ay dahil sa aksidente sa motor. Sasabihin niya na naaksidente siya, tatanggihan niya hanggang sa huli. 3 oras dumating ang konvoy sa punong tanggapan ng pulisya ng San Pablo. Maliwanag pa rin ang lugar, naghihintay na si Major Gabriel Santos at ang buong investigation team. Hindi na sila naghintay hanggang umaga. Kailangang mangyari agad ang pagtatanong habang ang espiritu ng suspect ay nasa pinakamahinang estado. Dinala si Carlo Manalo sa interrogation room, isang maliit na silid na may isang mesa, ilang upuan, at isang malaking one-way mirror. Ang hangin ay makapal at malamig. Pumasok si Major Gabby, sinundan ng isang stenographer. Inilapag niya ang isang manipis na folder sa mesa. Umupo siya sa harap ni Carlo. Hindi siya sumigaw, hindi siya bumagsak ng mesa, tahimik lang siya. Tinignan niya si Carlo ng matalim, malamig, at mapanuri na tingin na tumagal ng halos 1 minuto. Sa ilalim ng tingin na yon, nagsimulang nanginginig si Carlo Manalo nang hindi makontrol, lumabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Carlo Manalo, 19 taong gulang, sabi ni Major Gabby, ang kanyang boses ay mababa at pantay, walang emosyon. Alam mo ba kung bakit ka nakaupo rito? Lumunok si Carlo, nagsimula siyang magsalita ng script na inihanda niya. Ako. Hindi ko alam. Naglalaro ako ng game ng dakpin niyo ako. Ako. Wala akong ginawa po. Siguro may nagkamali. Ngumiti ng mapait si Major Gabby. Nagkamali? Pumunta ka sa Maynila para maghanap ng trabaho sa game shop, tama? Maghahanap ng trabaho na kailangang patayin ang telepono, itapon ang SIM card, magtago na parang daga. Natigilan si Carlo. Ako. Nawala ang telepono ko sa bus. Wala akong pera para bumili ng bagong SIM card. Nawala. Sumandal si Major Gabby. CJ. Pag-usapan natin ang ibang bagay.
Hapon ng Mayo 15, hapon ng pumanaw ang iyong tita Maris at ang iyong pinsan na si Boy Bongbong. Nasaan ka? Maris? Napatayo si Carlo nang marinig ang pangalan ng dalawang biktima. Ako. Ako. Dumaan ako para bisitahin si Tita Maris dahil narinig kong wala si Tito Peping. Dumaan ako para tingnan kung kailangan niya ng tulong. Ako. Ako. Naroon lang ako ng halos 10 minuto at pagkatapos ay umuwi ako. Nagsisinungaling ka, sabi ni Major Gabby, kalmado pa rin ang boses. Mas matagal ka doon. Nakita ka ni Lola Karing, ang kapitbahay. Nakita kanyang binibigyan ng ₱100 si Boy Bongbong. Nakita kanyang sinabihan ang bata na tumakbo sa dulo ng eskinita para bumili ng candy. Namutla si Carlo. Ako. Naawa ako sa kanya kaya binigyan ko siya ng pera. Wala akong ibang intensyon. Walang ibang intensyon. Itinaas ni Major Gabby ang kanyang kilay. Inudyukan mo ang 9 na taong gulang na bata, ang tanging lalaki sa bahay, na umalis sa crime scene. Para saan? Hindi ko inudyukan. Nagsimulang sumigaw si Carlo, ang takot ay naging pagtatanggol sa sarili. Umuwi ako agad pagkatapos. Wala akong alam. Binibintangan niyo ako. Binibintangan. Tumayo si Major Gabby. Umikot siya sa mesa at biglang huminto sa tabi ni Carlo. Wala siyang sinabi, gumamit lang ng isang daliri upang ituro ang 3 gasgas sa leg nito. Kung gayon, ano ito? Agad na inilagay ni Carlo ang kanyang kamay sa leg, isang reaksyon ng pag-amin. Ito. Nauutal siya, lumabas ang inihanda niyang kwento. Naaksidente ako. Nang gabing iyon, nang papunta ako sa highway para sumakay ng bus, madilim, naaksidente ako, kinaskas ng bakod na barbed wire. Dahil sa aksidente sa motor. Barbed wire. Ngumiti si Major Gabby ng malamig. Aksidente sa motor na lumikha ng 3 paralel na gasgas na pantay ang lalim. Anong klase ng barbed wire iyon na napakatalino? Lumikha ng hugis na eksaktong katulad ng 5 daliri ng isang babae na nagkakasakitan sa pagkadismaya. Bumalik si Major Gabby sa mesa, kinuha niya ang isang close-up na larawan ng 10 daliri ni Aling Maris. Tingnan mo, itinulak niya ang larawan kay Carlo. Ang mga kuko ni Aling Maris ay basag, at sa ilalim ng 10 kuko na iyon, natagpuan namin ang balat. Ang balat mo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Sinuri namin. Mayroon kaming uwene mo, 100% itong tumutugma. Nakatingin lang si Carlo sa larawan, gumuho ang kanyang mundo. Aksidente sa motor, barbed wire. Lahat ng kasinungalingan ay naging katawa-tawa. Hindi pa tapos, binigkas ni Major Gabby ang huling suntok. Akala mo, sa pamamagitan ng pagplano ng isang aksidente sa kuryente, matatakpan mo ang lahat. Akala mo, sisirain ng kuryente ang lahat ng bakas. Nagkakamali ka. Natagpuan namin ang sample ng semen mo sa biktima. Sinuri rin namin at sayo rin yon. Umupo siya. Tapos na ang laro mo, Carlo. Wala ka ng pagpipilian para itanggi. Ngayon, umamin ka. Umamin ka para sa awa o manatiling tahimik at tanggapin ang pinakamabigat na sentensya. Pumili ka. Bumalot ang katahimikan. Yumuko si Carlo Manalo, nanginginig ang kanyang balikat. Ang kanyang mga hikbi ay hindi dahil sa pagsisisi kundi sa pagkadismaya nang malaman niyang nahuli siya. Ang 19 taong gulang na demonyo ay ganap ng sumuko. Halos 10 minuto ang lumipas bago tumingala si Carlo, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at sipon. Nagsimula siyang umamin. Ako po, bulong niya, nagkabasag-basag ang boses. Ako po ang gumawa ng lahat. Nagsimula ang pag-amin ng demonyo, bawat salita ay nagre-recreate ng isang nakakagimbal na trahedya na nagmula sa sariling maling pag-ugali, ang sakit na pag-ugali ng isang kabataan. Adik po ako sa game, umamin si Carlo. Naglalaro ako ng game buong araw. Wala akong kaibigan. Ako. Madalas akong nanonood ng mga malaswang pelikula, mga malaswang clip online. At pagkatapos napansin ko si Tita Maris. Nanginginig ang boses niya. Bata pa siya, napakaganda niya. Tuwing dumaan ako sa bahay nila, umingiti siya at masayang nakikipag-usap sa akin. Ngunit sa isip ko, iniisip ko ang mga masasamang bagay. Lalo kong pinagnasaan siya. Naobses ako.
Alam kong nag-business trip si Tito Peping ng 3 araw. Alam kong si Tita Maris at si Bongbong lang ang nasa bahay. Nag-iisip ako. Iniisip ko ang bagay na ito sa loob ng 2 araw. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hapon na yon, ipinikit ni Carlo ang kanyang mga mata na parang muling nabubuhay ang sandaling iyon. Pumunta ako sa bahay, nakita ko si Bongbong na naglalaro sa bakuran. Kailangan ko siyang ilabas. Binigyan ko siya ng ₱100. Sinabihan ko siyang pumunta sa dulo ng eskinita para bumili ng candy. Nakita ko siyang tumakbo hanggang sa nawala. Pagkatapos, itinulak ko ang gate at pumasok. Nasa sala si Tita Maris, nagtitiklop ng damit. Nakita niya ako. Ngumiti pa siya at tinanong kung malungkot ako dahil sa pagkabagsak ko sa exam at sinabihan akong subukan muli sa susunod na taon. Tinanong niya kung gusto kong uminom ng tubig. Ako. Wala akong sinabi. Lumakad ako ng direkta sa kanya. Tumakbo ako at niyakap ko siya mula sa likod. Sumigaw siya. Nagsimulang huminga ng mabilis si Carlo. Malakas siyang sumigaw. Tinawag niya akong walang hiya, hayop. Labis siyang lumaban. Ginagamit niya ang kanyang mga kuko para gasgasan ang aking leg, ang aking mukha. Masakit. Nabaliw ako. Natakot ako. Gusto ko lang siyang manahimik. Manahimik. Ako. Ginamit ko ang aking kamay. Sinakal ko ang kanyang leg. Hinigpitan ko. Hinigpitan ko ng malakas. Nagpumiglas siya at pagkatapos ay humina at lumambot at nahulog sa sahig. Pagkatapos niyan, mahina siyang nagpatuloy. Nakangisi si Major Gabby. Nakita ko siyang walang buhay. Ako. Isinagawa ko ang aking hayop na gawain sa mismong sahig. Tumahimik ang buong silid. Mahigpit na kinuyom ng mga investigador ang kanilang mga kamay, sinisikap pigilan ang kanilang galit. Nang matapos ako, nagpatuloy si Carlo, ang kanyang boses ay naging walang buhay, nagising ako. Napagtanto kong pumatay ako. Natakot ako. Kailangan kong gumawa ng isang bagay upang itago. Tumingin ako sa paligid, nakita ko ang lumang electric fan. Naalala ko na minsan kong nabasa online na maaaring mamatay ang mga tao sa kuryente. Akala ko, kung gagawin ko itong parang isang aksidente sa kuryente, walang maghihinala sa akin, at ang kuryente ay maaaring susunugin, sisirain ang lahat ng bakas ko. Tumakbo ako sa kusina at kinuha ang kutsilyo para magbalat ng prutas. Lumabas ako at pinutol ang wire ng kuryente. Sinadya kong putulin ito upang mailabas ang mga tansong wire. Pagkatapos, isinaksak ko ang plug. Hinila ko ang bentilador, inilagay ko ito nang nakataob sa katawan ni Tita Maris. Nakita kong may asul na spark at amoy ng nasunog. Labis akong natakot. Nagmamadali kong inalis ang plug at isinaksak muli para masigurado. Pagkatapos, tumakas ako. Tumakbo ako ng direkta sa bahay. Naligo ako, nagpalit ng damit. Nagsinungaling ako kay mama na pupunta ako sa Maynila para maghanap ng trabaho. Kinuha ko ang lahat ng pera sa bahay at sumakay ng bus ng gabing iyon. Itinapon ko ang SIM card ng telepono sa bus terminal. Akala ko walang makakahanap sa akin. Tinitigan ni Major Gabby ang salarin. Ang pinsan mo, si Bongbong, ang 9 na taong gulang na pinsan mo, hindi mo ba siya inisip? Sa pagkakataong ito, tila nagising si Carlo, nagtataka siya at pagkatapos ay umiyak. Sa pagkakataong ito, tila totoo. Hindi ko alam. Sumusumpa ako. Ayokong patayin siya. Iniisip ko lang ang pagtakas. Hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na babalik siya sa mismong sandali na yon. Hindi ko inaasahan na tatakbo siya para yakapin ang kanyang ina. Ayokong patayin siya. Naku po. Yumuko ang 19 taong gulang na kabataan sa mesa, umiyak ng napakalungkot. Ngunit huli na ang lahat. Ang malupit na pag-amin ng isang malandi at makasariling demonyo ay naitala ng buo. Ang kaso ay ganap ng nalutas, ngunit ang katotohanan sa likod nito ay mas malupit kaysa sa inaakala ni Numan. Isang krimen na nagmula sa pagnanasa at isang nakakagimbal na trahedya na nagmula sa pagsisikap na itago ang krimen na iyon. Ang nakakakilabot na pag-amin ni Carlo Manalo ay nagtapos sa buong yugto ng investigasyon. Ang pag-amin na puno ng luha ng 19 taong gulang na kabataan,
kasama ang hindi matatawarang sistema ng siyentipikong ebidensya mula sa hiwa sa wire ng kuryente, ang resulta ng forensic examination sa sanhi ng kamatayan, hanggang sa 2 gintong DNA samples na nakuha sa ilalim ng mga kuko ng biktima at semen, ay bumuo ng isang perpektong kaso ng krimen. Agad na tinapos ng Office of the Provincial Prosecutor ng Laguna ang formal na akusasyon. Inihaharap si Carlo Manalo sa Regional Trial Court para sa 2 partikular na seryosong krimen, pagpatay at panggagahasa. Pagkalipas ng ilang buwan, sa isang umaga sa huling bahagi ng 2018, binuksan ang paunang paglilitis. Ang kaso ng pagpatay sa mag-ina sa San Pablo, kung saan ang salarin ay ang pamangkin, ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa publiko sa loob ng mahabang panahon. Maaga pa lang, daan-daang tao, kabilang ang maraming kapitbahay ng pamilya ng biktima, ang nagtipon, punong-puno ang courtroom. Dumating sila upang personal na masaksihan ang hatol ng hustisya at upang makita ang mukha ng demonyo na malupit na sumira sa isang masayang pamilya. Sa gitna ng pulutong, sa unang hilera na inilaan para sa pamilya ng biktima, nakaupo si Mang Jose Peping Alcantara na parang anino. Ang 32 taong gulang na lalaki ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Ang kanyang buhok ay may mga puting hibla, ang kanyang mukha ay payat at walang buhay. Nakaupo siya roon, mahigpit na niyakap ang larawan ng kasal nilang mag-asawa at ang larawan ng kanyang 9 na taong gulang na anak na lalaki na masayang nakangiti. Dumating siya rito hindi para humingi ng paghihiganti kundi para maghintay ng huling hustisya para sa kanyang asawa at anak. Sa harap ng witness stand, dinala si Carlo Manalo ng 2 court police. Hindi na siya ang henyong manlalaro ng game o ang baliw na hayop na nagnanasa. Siya ay isang payat at maputlang kabataan na nanginginig sa malaking uniforme ng bilanggo. Ang mga gasgas sa kanyang leeg, bagaman naging malabong peklat na, ay naroon pa rin bilang isang permanenteng marka ng krimen. Nagsimula ang paglilitis. Ang kinatawan ng Office of the Provincial Prosecutor, na nagsisilbing tagausig sa korte, ay nagsimulang basahin ang buong nilalaman ng kaso sa isang matigas na boses. Ang buong courtroom ay tila huminga ng malalim habang muling inilalahad ang malupit na gawain ng akusado. Ang gawain ni Carlo Manalo, malinaw na sinabi ng tagausig, ay isang matinding pagkasira ng moralidad, isang krimen na hindi mapapatawad na nagmula sa kanyang pagiging palaboy, pagka-addict sa mga video game, at pagkalubog sa malaswang materyal. Ang buong sistema ng ebidensya ay sunod-sunod na inilatad. Ipinakita ng tagausig ang mga larawan ng matalim na hiwa sa wire ng kuryente na inilagay sa tabi ng ulat ng Forensic Technical Examination na nagpapatunay na ito ay sadyang ginawa upang maging bitad. Sumunod ay ang ulat ng Forensic Pathology na malinaw na nagpapaliwanag na ang sanhi ng pagkamatay ni Aling Maris ay mechanical asphyxiation, hindi electrocution. At pagkatapos ay ang pinakamatibay na ebidensya na hindi matatawaran, ang ulat ng DNA test ng balat na natagpuan sa ilalim ng mga kuko ng biktima, si Aling Maris. Binigyang diin ng tagausig at ang sample ng semen na nakuha mula sa biktima, matapos suriin, ay nagbigay ng isang resulta. Ganap itong tumutugma sa end sample ng akusado, si Carlo Manalo, na may ratio na 1 sa trilyon-trilyon. Ito ang siyentipikong ebidensya na nagbunyag ng lahat ng kasinungalingan ng akusado tungkol sa aksidente sa motor. Nagkaroon ng bulungan sa buong courtroom. Nakayuko si Carlo Manalo, nanginginig ang buong katawan. Ang debate ay medyo maikli. Ang abogado na itinalaga para ipagtanggol si Carlo ay halos walang matibay na argumento para maibaba ang kaso. Sinikap lamang niyang kumapit sa mga mitigating circumstances. Ang akusado ay may magandang pagkatao, walang kasaysayan ng krimen. Nagkasala ang akusado sa murang edad, kulang sa pag-unawa, at pabigla-bigla, at pinakamahalaga, naging tapat siya sa pag-amin at nagsisisi. Sinikap din ng abogado na ipaliwanag na ang akusado ay may intensyon lamang na patayin si Aling Maris, at ang pagkamatay ni Boy Bongbong ay hindi sinasadya, isang malungkot na aksidente na hindi inaasahan ng akusado. Hinihiling namin sa korte na suriin ito. Agad na tinanggihan ng kinatawan ng Office of the Provincial Prosecutor ang argumentong ito ng matalim. Tapat na pag-amin, galit na sabi ng tagausig. Ang katapatang iyon ay lumitaw lamang ng dakpin ang akusado sa isang internet cafe sa Maynila nang direktang itinuro ng mga investigador ang mga gasgas sa kanyang leeg at ipinakita ang resulta ng DNA test. Bago yon, Pagtakas. Patay ang telepono, itinapon ang SIM card, binura ang mga bakas. Hindi iyon pagsisisi, iyon ay takot ng mabunyag ang krimen.
Kulang sa pag-unawa, pabigla-bigla. Nagpatuloy siya. Ang isang 19 taong gulang na alam na wala ang kanyang tito, alam kung paano gumamit ng pera upang ilabas ang isang 9 na taong gulang na bata mula sa bahay upang madali siyang makakilos. Alam kung paano gumamit ng kutsilyo upang putulin ang wire ng kuryente, nagplano ng isang detalyadong peking crime scene upang ibunton ang sisihin sa aksidente. Hindi iyon pabigla-bigla, iyon ay isang malupit, tuso na kalkulasyon. At ang argumento na ang pagkamatay ni Boy Bongbong ay hindi sinasadya, umiling ang taga-usig, ang kanyang boses ay bumigat. Tama, maaaring hindi sadyang pinatay ng akusado ang bata. Ngunit ang kanyang sariling mapanlinlang na pagtatago ng krimen, ang bitag ng kuryente na sinadya niyang ihanda, ay direktang kumitil sa buhay ng isang inosenteng bata. Ang akusado ay kailangang panagutin ng buo para sa kahihinatnan ng kanyang malupit na gawain. Ang buhay ni Boy Bongbong ang naging kapalit para sa pagtatago ng kasalanan ng akusado. Tinapos niya ang kanyang pahayag na umalingaw sa buong courtroom. Ang gawain ni Carlo Manalo ay hindi lamang kumitil sa buhay ng 2 tao, winasak nito ang isang pamilya. Ginawa nito ang kanyang tita na nagmamahal sa kanya na biktima ng kanyang pagnanasa. Pinatay nito ang kanyang inosenteng pinsan. Ang krimen na ito ay hindi mapapatawad sa langit at lupa. Hinihiling namin sa korte na ipataw ang pinakamataas, pinakamahigpit na parusa, kamatayan kay Carlo Manalo. Umalinggaw ang kahilingan, natahimik ang buong courtroom. Yumuko si Mang Jose Peping Alcantara, nanginginig ang kanyang balikat. Nang bigyan ng pagkakataon na magsalita ng huling salita, dinala si Carlo Manalo. Ang 19 taong gulang na kabataan sa pagkakataong ito ay tumingala upang tumingin sa hanay ng mga biktima. Nakita niya si Mang Peping. Umiyak siya, huli na ang mga luha. Ako. Humihingi po ako ng tawad, Tito Peping. Lumuhod siya. Humihingi po ako ng tawad sa lahat. Ako. Nagkamali po ako. Ginawa ako ng game ng mga pelikula na malabo ang isip. Hindi na ako tao. Hinihiling ko po, Tito, na patawarin niyo ako. Hinihiling ko po sa korte na bigyan ako ng pagkakataon na mabuhay. Ngunit ang pakiusap na yun ngayon ay walang saysay. Pagkalipas ng 30 minutong deliberation, bumalik ang korte. Binasa ng presiding judge ang hatol sa isang seryosong boses. Matapos suriin ng buo at objektibo ang lahat ng record ng kaso, ang mga ebidensya, at ang mga testimonya sa korte, idineklara ng presiding judge na pag-alaman ng korte na ang gawain ng akusado, si Carlo Manalo, ay bumubuo ng krimen ng panggagahasa at pagpatay. Tinatanggihan ang lahat ng argumento ng pagtatanggol tungkol sa kulang sa pag-unawa o paggawa ng krimen ng hindi sinasadya. Ang gawain ng akusado ay may kalkulasyon, may paghahanda, na nagpapakita ng kawalang-galang sa batas at sa buhay ng tao. Ang gawain ng akusado ay lalong malupit at masama. Dahil lamang sa mababang pagnanasa, malupit na pinatay ng akusado ang kanyang tita, isang taong laging nagmamahal sa kanya. Hindi huminto doon, gumamit din ang akusado ng tusong paraan upang itago ang krimen, direktang nagdulot ng malungkot na pagkamatay ng isang inosenteng bata na 9 na taong gulang pa lang. Ang krimen na ginawa ng akusado ay nagdulot ng matinding galit sa publiko, nagdulot ng malubhang kawalan ng seguridad at kaayusan, at nag-iwan ng sakit na hindi matutumbasan para sa mga naiwan. Dahil dito, naniniwala ang korte na hindi na kayang turuan o baguhin ang akusado, at kailangan siyang ipataw ng pinakamahigpit na parusa upang alisin siya ng tuluyan sa lipunan. Dahil sa mga kadahilanang ito, nagpasya ang korte na hatulan si Carlo Manalo ng kamatayan para sa krimen ng pagpatay, 18 taon ng pagkakakulong para sa krimen ng panggagahasa. Ang pinagsamang sentensya para sa 2 krimen ay ang hatol na kamatayan. Hatol na kamatayan. Ang tunog ng martilyo ng hustisya ay bumagsak. Lumambot si Carlo Manalo, bumagsak sa sahig, at hinila ng mga court police. Sa ibaba, yumuko si Mang Jose Peping Alcantara sa larawan ng kanyang asawa at anak, ang kanyang mga hikbi ay humihilab sa loob. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak, sa wakas ay nakapagpahinga na. Ang kaso ay natapos, ngunit ang sakit na iniwan nito ay nanatili. Ito ay isang mahalagang aral tungkol sa pagkasira ng moralidad, kung paano ang mga virtual na kasiyahan, malaswang material, at pagiging palaboy, kakulangan ng pag-aalaga ng pamilya ay maaaring magpabago sa isang 19 taong gulang na kabataan sa isang demonyo. Ngunit ang pinakamalaking trahedya ng kaso ay hindi ang hatol na kamatayan kundi ang lalaking nakaligtas.
Si Mang Jose Peping Alcantara, na nag-business trip lang ng 3 araw, bumalik siya at nawalan ng lahat. Nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng anak, at ang kumuha ng lahat sa kanya ay ang pamangkin na mahal niya. Naisagawa ang hustisya, ngunit ang mapusyaw na dilaw na bahay sa ilalim ng puno ng mangga ay hinding-hindi na muling magkakaroon ng tawanan.